Makakaupo na. Ayan. Basahin ko na sa English yung ating talata. Sa 1 Timothy 4:16. Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Alam niyo po, sa tagal kong gumagawa ng mensahe, I think ito lang yata yung, isang chapter, isang verse lang yung gagamitin ko for this morning. Magpo-focus lang po tayo dito sa 1 Timothy 4:16. Ano ba yung context nito? Ano ba yung kwento sa unang Timoteo 4 na to? Para may idea lamang po tayo. Ito ay sulat ni Pablo para kay Timothy. Okay? Dito may mga problema din siya na of course bata kasi si Timothy, no? Tapos may mga false doctrine din na nagtuturo doon, mga kulang guro. Sinasabi ko ni Pablo kay Timoteo, kumbaga, observe himself, or take heed to yourself. Parang manmanan mo yung sarili mo, bantayan mo yung sarili mo, and to the doctrine, pati yung doktrina. Kasi nga, yung problema ni Timoteo doon, may mga, alam naman natin kahit si Pablo, may mga sinasabi mo siyang mga super apostles. Kaya the doctrine itself has been talked about here. Continue in them, magpatuloy. For in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Maliligtas din daw yung mga taong, yung sarili mo, at yung mga taong makikinig sa iyo. Sa umaga pong ito, alam natin ang team po natin for this month is all about integrity. And yung verse po natin for this morning is just all about 1 Timothy 4:16. At ang una po natin punto sa umagang ito is unang-una, basahin natin, personal integrity. Okay. So, ibig sabihin po, for us, ang integridad daw ay nagsisimula sa ating mga sarili. Okay. Sarili, mga kapatid. Personal integrity. Ano ba ibig sabihin ng personal integrity dito na sinabi ni Pablo na take heed of yourself? Parang napakalalim, take heed sa King James Version pa kasi yan, Pero kung tignan po natin yung translation niya, it means retain. Kumbaga, manatili. Ano pa yung pwede yan? Stay or pay attention to ourselves. Ang integridad daw, nagsisimula yan if we pay attention to ourselves. Kasi ba, minamanmanan natin yung sarili natin? Binabantayan mo ba natin yung sarili natin? Or tinitignan ba natin yung ugali natin? Or bahala na kung ano man yung nasabi mo, nasabi ko na, wala na akong pakialam doon. O kaya minsan may nasabi ka lang, hindi mo man iniisip, Basta may masabi ka lang. O minsan iniisip mo ba natin, we pay attention muna bago natin, talagang pinapakaisip muna natin, bago natin sabihin. O minsan alam ba natin talaga yung sarili natin, o yung ugali natin mismo. Pasensya na po kayo, dahil ko nabubulog dito. Pero, ibig ko sabihin dito, do we pay attention to ourselves? Kilala ba natin talaga yung ating sarili? Alam niyo kung medyo magiging psychologist tayo, naalala ko na naman ng high school. Sabi ni Joshua Harris, meron daw 4 na klase ang pagkatao. He is a psychologist, 4 na klase ang tao. Yung isa, yung kilala niya, alam niya yung ugali niya, at alam ng ibang tao yung ugali niya. Ito yung very publicly known na pagkatao niya. Siguro pangalan, birthday niya, mga habit niya, ginagawa niya. Tapos yung isang pagkatao daw niya, alam niya yung ugali niya, pero hindi alam ng ibang tao. Siguro ito yung private life natin. Tayo po ba, iba po ba yung personal life natin na nakikita publicly at yung nakikita sa private? Iba po ba yung ugali natin pag tayo lang? O nag-iba din ba yung ugali natin kapag iba yung kasama natin? Siguro marahil meron talagang ibang tao na pagkakausap mo, parang nag-iiba yung lingwahe natin, or yung pakikitungo natin. Pero makikita mo dito, minsan nag-iiba yung personality natin. Depende sa kausap din natin. Siguro sa iba, malumanin kang kausap yung ibang tao. Siguro pag nakausap mo, halimbawa si Brother Kenneth, kahit gano'ng kagalit, parang binubuhusan ng tubig. Pag may iba kang kausap, kahit masaya ka, parang nakikita mo pa lang yung kausap mo, nabibwisit ka na. Tama po ba? Tingnan mo nga yung kagabi mo, kung isa mo ngayon, sino ka doon? Tanangin mo siya. Sino ka doon? At meron daw sa pag-uugali, alam ng ibang tao na gano'n yung ugali mo, pero ikaw mismo, hindi mo alam.
Ito yung personality trait natin na minsan hindi mo alam. Talaga ba nasabi ko yun? Talaga ba nagawa ko yun? Meron ba kayong mga ganong times? Sinabi ko ba yun? Ako minsan may mga ganon ako, no? Na hindi ko alam, nasabi ko pala, or nagawa ko pala, pero parang wala lang sa akin. Tama po ba? Umamin kayo, may mga nagawa akong ganon, yung mga nagsasabi niya. Aware ako doon, minsan kahit ng asawa ko, nasabi ko yun? Ako. Tapos papabasa niya yung chat ko, nasabi ko pala. At meron daw isang pag-uugali, hindi mo alam at hindi rin alam ng ibang tao. So, ito yung apat na klase ng personality. So, dapat minaman daw natin yung ating sarili, Because there are two types of, actually, meron dalawang klase ng katangian ng tao when it comes to character and image. Ano ba yung character? Yung character, yung pagkatao natin all the time. Ito kung sino ba talaga tayo. Ano ba ibig sabihin ng image? Parang nadaanan ko yata yung sabi ni Pastor Melco last week. Tama ba, Pastor? Pero, kakawin kasi talaga sila, Ano ba ibig sabihin ng image? Parang pag sa internet, may image kang pinoprotektahan. Diba, halimbawa, pag sa Facebook, parang ang daming pinupuntahan. Ang saya-saya mo sa Facebook. Diba, parang ang dami-dami mong kinakain. Nag-Starbucks ka, nag-Starbucks na naman to. Nag-McDo na naman to. Pero Monday to Friday, puro ka lang pala itlog, puro ka lang pala tuyo. Tama, bakit? Kasi may image ka, pinoprotektahan. Tama po ba? Sino po yung guilty, mga kapatid? Hindi naman, Pero ganun po, may image ka. Halimbawa, mga social media influencer. I think very well known po. Yung mga image ang pinoprotektahan na parang napakabait. Siguro may mga nakikita kayo talagang tumutulong publicly. Tapos ngayon, may netizen na nakita, palaaway pala. Sira yung image. Bakit? Iba kasi yung personality niya, iba yung pagkatao niya publicly at kapag walang camera. Yung mga ganyan, ang bait-bait, ang pangit-pangit ng ugali. Alam niyo ba paano gumaganda yung ugali ng tao sa panahon natin ngayon? Alam niyo ang gagawin niyo? Kunin niyo po yung cellphone niyo, iharap mo sa kanya, babait po yan. Bakit? Kasi bibidyohan mo Ay, naka-video? Pag naka-video, ang bait. Pag walang video, pag walang camera, iba yung ugali. Ganyan sa panahon natin ngayon. Nag-iiba yung image, So natatakot sa cellphone lang pala, sa camera pala. Kaya pag inaaway ka, labasan mo ng camera, sige, pupuso ko to. Pero yung character, no matter what, may nakatingin man o wala, ganun po yung ugali natin. Dahil na kayo, hindi ko masyadong mabasa dito. So basahin po dito, Character is built in private. Kapag walang nakatingin, pag walang tao, yun yung character natin. Because character is something that doesn't change. Kung sino ka talaga, yun ka talaga. May nakatingin man o wala. Character is rooted in values. Ano ba yung pinapahalagan mo? Ano ba yung values na meron ka? It stands firm, alone, kahit walang nakatingin. Kahit ikaw mag-isa. Even, against all odds. Lahat kinokontra ka. Pero yung character mo, kahit alam mong mapapahamak ka, kahit alam mo pangit yung magiging tingin ng ibang tao sa'yo, paninindigan mo kung ano yung tama, kung ano yung pinapahalagahan mo. That's character, mga kapatid. It's defined by who you are. Ito po kasi talaga tayo. Ito yung pagkatao mo. Pag may lagay na ba, nagbe-bend ka na ba? Pag nilabasan ka ba ng 1,000, gagawin mo na ba yung hindi mo dapat gawin? That's character. Sa image po, is created for others. Kumbaga, para makita na, bait mo pala. Ganito pala yung ugali mo. That's image is focused on appearances. Yung panglabas lang. Kumbaga, yung image mo lang, yung panandaliang image mo lang. For example ngayon, yung sa ilang minuto, ilang segundo lang na nasa camera. It is for seeking approval. Parang bago mo gawin yung isang bagay, gusto mong may marinig mo na, ano ba yung trending? Ano ba yung makamasa? Saan ba ako sisikap? That's approval, that's image. It is defined by what you show. So makikita po natin dito, yung image kasi,
It is more focused on other people. It is more focused kung ano yung sasabihin ng iba. Yung character mo, it is more focused kung sino ka ba talaga. Eh, sino ba talaga tayo, mga kapatid? Kilala din ba natin talaga yung ating mga sarili? Makakala mo, minsan ganun, ako may mga times na feel ko, ang lumalay ko magsalita, ang lakas pala ng boses ko. Siguro, may aware kayo doon. Minsan nakala ko parang normal lang, but galit. Pasensya na po kayo, though hindi, medyo manong ako magkapambangan, pero yung accent ko kapambangan Ano ba yung kapambangan? Masigla ba ako? Paano yun? Malakas yung boses natin. Mataas yung tone natin. Kaya pagkakausap mo, mga, asawa ko po, Bicolana, akala ganito ako. Pagkausap mo, mga taga-Bulacan, Balakenyo, napakalumanay magsalita. Akala, galit tayo. Hindi nila alam pag masaya tayo, maingay tayo, di ba? Kapag sumisigaw ang Kapampangan, masaya. Pero, ba't ka galit? Diba? Ganun po yung character natin, yung image natin ng iba. Pero ang sabi ni Pablo kay Timoteo, we pay attention sa ating sarili, sa ating ugali, sa ating mga ginagawa. We should pay attention to that. Bakit? Pag-aaralan natin, bakit we should pay attention to ourselves? Integrity is not proven by appearance or by our image during worship. Siguro marahil dito, umiiyak ka kapag nag-worship ka, or talagang, Amen, Lord. Wala pong problema doon, mga kapatid. Kung gusto mong mag-hallelujah, mag-Amen, umiyak sa harap ng Panginoon, do that. Ako encourage, kung talagang if worship talaga, ibigay natin sa Panginoon yung buong puso natin. Kahit gaano kaingay, kahit gaano kagulo yung katabi mo, kaya kahit gaano kabaho yung katabi mo, if you worship, we worship to the Lord. Hindi yung iisipin mo, mag-worship ako, para makita nila gaano ka close sa Panginoon. Talagang mag-iingay ako dito, magpapapansin ako, para yung image ko, parang banal na banal ako. Nag-iiba po. If our character is based on others people approval, it's not integrity. Pero if you cry to the Lord, go for it. Mag-amen ka, go. But by character, when nobody is watching. Bakit? Baka kasi mamaya, iba yung image natin na pinoportray sa bahay-sambahan. Yung lahat ng amen na ginagawa natin dito, pag uwi doon sa bahay, puro mura naman. Hindi po dapat gano'n, Walang problema, amen dito. Dapat sa bahay, amen din. Dapat po, hindi lang tatapos yung worship sa bahay-sambahan natin ngayon. Okay? But by character, even when nobody is watching. That's integrity. And pangalawa po, is sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Doctrinal integrity. Yung una, pinag-usapan kasi natin, it all starts about ourselves. Or kung ano yung character mo. Or kung saan bounded yung pagkatao mo. Pangalawa, it's all about the doctrinal integrity. Sa banal na kasulatan. Kasi pwede po kayo magkaroon ng integridad na kapag sinabi mo, gagawin mo talaga, mamamatay tao ka pala. Sabi mo, papatayin kita. May integrity ka. Pinatay mo talaga. Sige, pagpalaman na nga tayo ito, magnanakaw tayo. Pag sinabi mo magnanakaw ka talaga. That's integrity pa rin. Tama ba? Bakit? Kasi kapag sinabi mo, gagawin mo. Yun yung pagkatao mo. That's the character that you have. But if wala kang doctrinal integrity, mga kapatid, maliligaw ka. Tama po ba? Kung hindi align yung character mo sa doctrine, sa pagkatao ng Panginoon. Tulad nga ng kanta kanina, sa liwanag niya, ay lumakad ka. Tama ba? So, ibig sabihin daw, sa liwanag ng Panginoon or sa righteousness ng Panginoon, sa moral character ng ating Panginoon, dapat doon po naka-base yung ating integridad. Hindi yung parang big boss ka pala, mafia naman pala.
May mga integrity po yung mga yan. May mga integridad yung mga yan. Pero wala silang doctrinal integrity. That's why it's very important to know what the doctrine says. Ano? Very familiar ba kayo dito sa misquoted? Medyo na-share ko lang, nakinig kasi ako kay Prof kahapon. Medyo aligned siya, misquoted. Ano ba ang ibig sabihin kapag misquoted? Sino po dito yung na-misquote na? Halimbawa, may sinabi ka, dating sa iba, sinabi ko yun? Hindi naman yung ibig sabihin May ganun na po kayo na-experience. Ano kayo nararamdaman ninyo if you are often misquoted? Halimbawa, may sinabi ka, nag-iba yung meaning. Parang na-chismis. Ano bang magandang example? Parang minsan, ayun nga, masaya ka, sumisigaw ka, mamaya-maya, nagbibiruan lang kayo. Pagdating sa iba, nag-aaway na kayo. Pagdating sa iba, hindi lang kayo nag-aaway, nagsumpukan na kayo. Sino po dito yung nami-misquote? What do you feel if you got misquoted? Sino po yung nagagalit? Or naiinis? Or hayaan mo na? Basta sa buhay niya. Sometimes because of us being misquoted, or sometimes even tayo, that we misquote other people, minsan nagkakaroon ng issue dyan, minsan nagkakaroon ng problema dyan. And sometimes, in doctrinal issues, napakarami that we are being misquoted. Even Apostle Paul, pag-aaralan nga natin yung sulat ni Apostle, matatawa sa sulat ni Peter. I think sa 2 Peter 3:16 yun. Let me read it for you. Sabi ko isang verse lang ang gagamitin ko. Naalala ko lang. Sa 2 Peter 3:16, ito yung so medyo nakakatawa na pag-uusap nila. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo bagong 13 pala ako, wait lang. 16. Sa lahat ng sulat niya, Peter is pertaining to Paul. Sa lahat daw ng sulat ni Pablo, tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Minsan hindi pa siya sinabi ni Pablo, is being taken out of context, nag-iiba yung meaning. Hindi lang po yung nangyayari sa atin, sa Biblia, gano'n. Kaya nga matatawa ka, sabi ni Peter, ang hirap daw intindihin minsan ni Pablo. Yung mga sulat niya. Pero tandaan natin, hindi ibig sabihin na mahirap intindihin ay hindi na kayang intindihin. It's still possible to understand. Yung sinasabi ni Pablo, mahirap lang intindihin. Kaya kami po as pastors, as we study the Word of God, ito naalala ko rin si Pastor Mel, napakaingat kapag nagtuturo. Alam niyo po, I'm really well aware, for the past more than a decade na akong nagtuturo ng salita ng Panginoon. I admit myself, I sometimes misquoted the Bible. Ang nagtuturo, kaya minsan tatanungin mo yung sarili mo, tama ba, Pastor? Minsan tatanungin mo yung sarili mo, sinabi ko yun, tapos pag inaral mo, iba pala yung meaning mo. Paano mo ngayon tatama yung sarili mo? Napakahirap po kapag sa doctrinal integrity, Kaya, minsan, I myself, I even sometimes misquote the Bible. At napakahirap maging guro. Kaya nga sabi ng Panginoon, ng Biblia, huwag maghangad ng bawat isa na maging guro. Bakit? Ang bigat po ng kahatulan sa amin. Ang bigat ng kahatulan. Kaya kasi tinatanong ko rin, bago ako gumawa ng mensahe, talagang dapat nakaprepare. Kasi baka mamaya, misquote mo na naman. Ano ba yung one of the most misquoted? I think ako na-misquote ko yun, Philippians 4:13. I can do all things. I misquoted it. Mali pala yung interpretation ko. Pero sa misquoted, there are 2 points po dito. Unang-una, there's an honest mistake. Let's admit, sometimes gusto talaga nating aralin yung Biblia ng mabusisi. Gusto natin pag-aralan, ano ba talaga yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus.
ano ba talaga yung mga sinabi ng mga apostol. But because sometimes, sa kakulangan, na experience, I think, yun, yung mga bata pa kami, even though we want to study the Bible, sometimes it's an honest mistake. Bumababa ba yung integridad mo if you do an honest mistake? And I believe, hindi po, kaya us as preachers, and us, tayo mga kapatid, as we share the Word of God, I encourage everyone, pati yung mga youth kapag kami nagde-devotion, huwag niyong gawing final word yung mga tinuturo namin. Though, hindi ko naman sinasabi, huwag niyo kami pakinggan, huwag niyo kami paniwalaan, pero dapat, aralin din natin. Basahin mo, baka mamaya, yung sinabi ko, wala pala sa Biblia. Di ba? Because sometimes, we as human beings, commit mistakes as well. Sa tagal ko na po dito, siguro mapapansin niyo may mga verses, nag-iiba-iba yung atake ko kasi mamaya pala, topical siya, iba yung meaning, pero pag pinag-aralan mo talagang nilabas mo yung meaning ng text, iba pala talaga yung meaning niya. As I study, one of those, for example, offering. I think, di ko alam kung na-share ko na dito yun, yung offering. Kapag sinabi natin offering, ano yung nasa isip natin? Ano yung nasa isip natin? Pera. Tayo bibigay. Diba? Pero pag inaral mo pala yung Old Testament, anong ibig sabihin ng offering? Ito yung mga ibon, mga tupa, yun pala yung mga ino-offer nila, kung ano ang klaseng offering pala siya. And sometimes we commit an honest mistakes. And integrity, tandaan natin mga kapatid, it doesn't mean it's not all about us being perfect. Integrity is not about being perfect, but integrity is by the willingness to correct it. Integrity, again, is the willingness to correct it. Kung nagkamali ka mga kapatid, kung nagkamali tayo, ayos lang. Pero ano yung importante? Itama natin. Because sometimes, as human beings, nagkakamali tayo. Minsan gusto natin aralin talaga yung Biblia, walang problema, napakaganda pong bagay nun. Kung gusto talaga natin aralin yung Biblia. But if we commit an honest mistake, mga kapatid, let's accept the correctness, let's have the willingness to be corrected as well. Because that's integrity. Pero, pangalawa, ito yung mali. When we are consciously misrepresenting something, if we consciously misrepresent someone, alam niyo po sa doctrinal issues, pag tayo nag-aaral ng Biblia, siyempre may mga iba't ibang references dyan, Sometimes we commit honest mistake na akala mo sinabi niya yun, sinabi niya to, hindi pala. Let's admit, we are wrong. Pero kung alam mong hindi niya sinabi yun, pero you are consciously misrepresenting it, mga kapatid, our integrity is being questioned. If we are consciously misrepresenting something, alam mo na yung Biblia, yung context, yung teksto na binabasa mo ay hindi patungkol doon, pero gusto mong ipilit, gusto mo talaga ipilit, minsan nag-iiba yung meaning. Because misrepresentation, mga kapatid, is intentional misrepresenting. It resists correction. Bakit? Minsan, ngayon, dahil you are consciously doing it, alam mo nang mali, pero mini-misrepresent mo pa rin, mini-misquote mo pa rin, tinatama ka na, ayaw mo pa rin. Because of that, we lose integrity. The goal is not the truth. Minsan, during talks, during doctrinal issues, minsan the goal is not the truth. But the image, the influence, or gain. Kung sino mas magaling, kung sino mas maraming alam, kung sino mas mukhang tama, kung sino mas pogi. Biro lang. Pero sometimes it's about the personal gain anymore. It's all about the personal gain. Hindi na yung doctrinal truth. Kaya po pag nag-aaral tayo ng doktrina, mga kapatid, isa sa mga favorite subject ko is yung soteriology, sa kaligtasan or sa gospel. Napaganda ng gospel ng Panginoon. So, however, kung susunod din sa Biblia, there are different kinds, may mga gospels or may mga doctrines na tinatawag. Pag
doctrines, that's the false doctrines. But the doctrine, iisa lang po yung doktrina. Iisa lang po yung turo ng ating Panginoon. And tandaan natin, when we study the Bible, the goal should always be the truth. The goal should always be Jesus. Kung ano ba talaga yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. Kung ano ba talaga yung sinabi ng mga apostol. That's the most important thing if we study the Bible. Because sometimes, ito rin naging problema. Sometimes misrepresentation leads to misunderstanding. Halimbawa, mag-asawa na lang. Pag nag-uusap kayo, kayo mag-asawa, diba? Isa sasabihin mo, ikaw kasi ganito. Okay, may nasabi lang na maliit na bagay, pinapalaki mo na, nag-iiba na yung meaning sa'yo. Tama, ano pong nangyayari kapag ganon? Sa mga mag-asawa, umamin kayo, ano pong nangyayari kapag ganon? Maliit na bagay, minisrepresent na, minisquote ka na, ang dami ng sinabi, pinalaki na, ano pong nangyayari? Away lalo. Nagkakaroon ng misunderstanding. Sinabi lang, hindi ka nakapagluto. Pasensya ka na, puyat ako. Maya-maya, umabot na, di mo na ako mahal. Maya, break na tayo. Pull off muna. Bakit? Because sometimes we misrepresent, we misquote something. And kahit sa buhay mag-asawa, it is misunderstanding. Ganun din po sa pag-aaral ng ating banal na Biblia. Let's not misrepresent it. Hindi lang yun, kahit yung different views sa doktrina, let's not misrepresent it. Because we should really understand. Kung gusto mo magkaintindihan kayo ng mga kapatid mo, you should really understand each other. Okay? That's why, kapag tayo po mga kapatid, I encourage everyone. This morning, mga kapatid, hindi lang this morning, throughout all out our life, I'm encouraging everyone. Katulad ng sinabi ni Pablo kay Peter. Aralin natin, alam natin yung doktrina, that's why we should study diligently. Pwede ba akong magtanong, kailan po natin last binasa o binuklat yung ating mga Biblia? Sino po yung, di na ako magtanong. Diba? Dapat po, nag-aaral tayo. Meron ba tayong devotional hours? Ayos na kung may devotion, pero dapat inaaral din natin. Ano ba talaga yung doktrina? Ano ba talaga yung tinuturo ng ating Panginoong Jesus? Alam ko, we are really fun or we are really excited to share the Word of the Lord. Tama po ba? Sino po yung excited na nag-share ng salita ng Panginoon? Parang hindi pala, mahiya ka. Maling church po ba pinuntahan ko mga kapatid? Sino po rin yung excited na sinishare yung salita ng Panginoon? That's why, if we really want to share the Word of God, aralin po natin. Hindi natin kailangan sa kahit sobrang lalim, kahit unti-unti muna, lalalim din yung pag-unawa natin. We should really know the God. Di ba yung last week na pinag-aralan natin? We should know the God that we worship. Sino ba yung Diyos na sinasamba mo? Ano ba yung nature niya? Ano ba yung character niya? Kilala ka namin talaga yung ating Panginoong Jesus. We should study diligently. Because sound doctrine protects people. Ang doktrina, alam nyo, as a Church of Christ, since birth, alam natin, we always claim, tayo ang pinakamalapit, tayo ang pinaka-accurate when it comes to Bible interpretation. Sino po yung naniniwala doon? Na tayo ang talagang ito, kinakilig na F380. Kaya kami 3380 dyan kasi kinikilig nga natin. 3380, no? Pero kung titignan niyo po sa church history, hindi siya pero yung puro, pati ako, I believe we are the closest, or we have the sound doctrine. Ang Church of Christ, nakilala tayo hindi sa musika. Tama? Kung maganda yung music natin, ay praise God sa music team. Ang ganda, parang minsan nasa concert ako. Kapag tayo ay nandito, dumadami yung gitarista, musician, napakaganda. And I praise God sa mga nagmi-ministeryo.
Pangatlo, because corrupt doctrine, corrupt lives. Pag mali yung doktrina, pag mali yung puro, sometimes it corrupt lives. Minsan ikinaliligaw pala yan. And point number 3 natin, mga kapatid. Sabay-sabay natin basahin. Integrity is consistency. Dapat consistent. Dapat tuloy-tuloy. Hindi yung may gagawin ka ngayon. 1 month na akong ganito, consistent na ako. Hindi po siya ganun. When we talk about consistency, it is built up through time. Hindi ka pwede magkaroon ng integridad. Isang buwan pa lang, ganyan, may integridad ka na. Minsan kahit isang taon, kulang kayo. Integrity is built through many years. Ibig sabihin po, yung integridad, nabibuild yan sa consistency in our daily lives. Hindi po yan tuwing linggo lang, hindi yan tuwing trip mo lang, hindi yan tuwing gusto mo lang gawin. Consistency and integrity is connected to consistency. We should be consistent. Because integrity, again, is not about perfection, but it is about consistency. Saan? In what we believe. That's why very important yung doktrina. Bakit? Yan kasi mabibuild yung character mo. In what we say. Yung pinaniniwalaan mo ba? Yun yung sinasabi mo? Sabihin mo, Lord, I have faith. Lord, may faith ako. Sa sinasabi mo pa. Pero mamaya pag sinasabi mo, Lord, mangyayari ba talaga? Parang hindi naman. Minsan on how we live. You believe. Minsan you believe, Lord, yes, makukuha ko to. Lord, yes, alam ko, pagpapalain mo ako. Lord, yes, 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 yes. You even say that. Pero yung gumagawa ka, when you live, iba pala yung pamumuhay mo. Lord, medyo short talaga ako. Naniniwala naman ako. Pero kailangan ko munang kumupit. Pakupit muna ng konti. Because bakit? Hindi naman pala align. Yung paniniwala mo sa sinasabi mo sa pamumuhay mo. And integrity, ayan, nasabi ko na pala, integrity is built through time. And time reveals the true character. Parang sa mag-asawa ulit. Okay, pasensya na po kayo. Nakita niyo siguro yung progression ng buhay ko. Dati, wala akong example na asawa. Ngayon, sa mag-asawa ulit. Kung nag-asawa ka, maintindihan mo. Diba? Pag mag-asawa ka, mag-iba yung ugali mo paminsan pagka mag-boyfriend, girlfriend pa lang. Tama? Pero pag mag-asawa na kayo, makikita mo ngayon yung tunay niya pagkatao. Nung nililigawan ka, naghuhugas ng pinggan. Nung mag-asawa na kayo, ikaw na yung tagahugas ng pinggan. Nag-iiba yung consistency. Hindi pala consistent. Nung nililigawan mo ako, parang lahat gagawin mo. Ngayon ako na lahat ng gumagawa. Nawawala yung pagiging consistent. Because bakit? Sa time, sa panahon, sa matagal na magkasama, diyan mo nakikita kung ano talaga yung character niya. And because of that, malalaman mo yung character niya, doon mo malalaman kung may integridad pa talaga siya. And point number 4, mga kapatid. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Integrity is impactful. May impact pala yung integridad natin. Katulad ng nasa Timoteo, ang sabi dito, it could save, it could either save you and those who hears you. Yung mga, ibig sabihin nun, may impact pala ito sa ating buhay, hindi lamang po sa ating buhay. Pati yung mga taong nakakapakinig sa atin, pati yung mga taong nakakita sa ating buhay. And we as Christians, mga kapatid, hindi po ibig sabihin dito na sinabi ni Pablo that it could save you, na may kaligtasan sa integridad. Okay, ang sinabi, pinapoint out po ni Pablo dito, it could encourage other Christians. Na kapag sinabi niya, alam niya yung doktrina, alam niya yung tinuturo niya, nakikita sa
sa kanyang pamumuhay, ano pong nangyayari? It even encourage other people. Ang hirap siguro, pastor kami dito, tapos makikita nyo kami kung nasaan-saan kami. Nag-praise and worship dito tuwing linggo, pagdating ng Monday to Saturday, nag-iswan, gumaganon din. Nawawala ng integrity. Ano pong mararamdaman ninyo pagka gano'n? Kapatid, nagmi-ministeryo, parang gano'n lang pala maging Kristiyano. Tutularan mo. Anong nangyayari ngayon? Nakaka-discourage pala. Because integrity will impact other people. It could even save other people. Integrity influence others. Makikita sa buhay natin si brother, kahit ang daming problema, makikita mo talagang yung faith niya nasa Panginoon. The way he live, kahit ang daming problema, magandang lalaki pa rin. Amen po ba sa mga magandang lalaki dito? Yes. Kahit maraming problema, parang ang gaan-gaan lang. Ako ganito lang, minsan may mga tao pong ganyan. May nakausap na kayo, pinausap ka ng tao yun, parang nahihiya tuloy ako sa problema ko. Ganito lang yung problema ko, down na down ako. Ikaw, ang dami mong problema, pero bakit parang wala? Nagiging impactful pala yun sa ibang tao. You can even encourage pala yung ibang tao because of that. And this is the most important thing, mga kapatid. Integrity will point people to Christ. Kasi kapag may integridad ka, doon pala makikilala lalo ang ating Panginoon Jesus. Nakikita sa pamumuhay mo, nakikita sa doktrina mo, nakikita sa perseverance mo, sa consistency. And because of that, it will point, your life will point to Christ. Ito yung pinakamagandang reward. Sino po dito mga kapatid na gusto pagdating ng araw, makita sa pamumuhay niya ang ating Panginoon Jesus? Makita sa buhay niya, ito, follower talaga ng Panginoon. Ito, talagang Kristiyano ito. May pananampalataya sa Panginoon. Ito ay Kristiyano may integridad. And sometimes it would even encourage other people. Someday, Lord, sana ako din. Maging ganun din. And I think nasa conclusion na po tayo mga kapatid for this morning. As part of our conclusion, hindi ko na naman bumabasa. Kaya yung bumaba ako. As believers, our integrity is not rooted in our perfection. I think pangatlong beses ko nang sinabi yan. Bakit? Why it is not rooted in our perfection? Because it is rooted in Christ's perfection. Bakit? Because the one who has integrity, the one who is always faithful, is Christ alone. Sometimes we commit mistakes, we are not perfect, pero dapat, bakit? Kasi yung integridad pala, ang sentro niya, ang ating Panginoon Jesus. We commit mistakes. And as a Christian with integrity, we should accept correction. Sound doctrine must lead to godly life or godly living. Napakaganda po nung ating napag-aralan ng Miyerkules, yung The Good Samaritan. Hindi po yan paramihan ng alam sa Biblia. Pero kung sino pinag-a-apply dun sa tinuturo ng ating Panginoong Jesus. Marahil, talagang alam mo, kabisado mo yung Biblia, dulo sa dulo, walang problema, ang ganda nun. Ako, gusto kong maging ganun kasi hindi po talaga kaya ng brain cells ko. Naalala ko tuloy si Brother Jun, naku, parang walking Bible talaga yun. Sayang wala akong ganun. Pero, napakaganda ng ganun. Pero hindi lang po dapat ipitigil doon. Nakikita rin po sa ating pamumuhay. Nakikita sa ating buhay, yung kaalaman natin. Sound doctrine must lead to godly living. And godly living must remain consistent over time. Yung ating character, yung ating integridad, hindi yan pang isang buwan lang, pang isang araw lang, pang isang taon lang. Habang tayo nabubuhay, mga kapatid, until to our last breath.
should have that integrity. Integrity is built over time when no one is watching. Kahit walang nakatingin, mga kapatid, ano ba yung ginagawa natin? Nag-iiba ba yung ugali natin? Nag-iiba ba yung pananalita natin? Alam mo sa mong kaibigan, napakabanal mo. Alam mo sa mong kaibigan, tumador ka. Okay. Or sometimes even no one is listening. Stay faithful even when nobody notices. Alam nyo ngayon, tulad sa social media, minsan gusto mong mag-video, gagawa ka ng mabuti para lang sumikat. Ang tawag doon pag nagbibigay publicly, hindi pagbibigay. Ang tawag doon investment eh. Nag-i-invest ka eh. Bakit? Kasi mas malaki yung papasok sa'yo eh. Pero ngayon, ang tanong, siguro gusto mo talaga tumulong, naka-video lang. Ang tanong, pag wala bang camera, pag wala bang nakatingin, tumutulong pa rin tayo. Pag walang nakatingin, kahit walang bumabalik, do we stay kung sino pa tayo? And someday, mga kapatid, once integrity is built, napakaganda kapag may integrity tayo. Kapag sinabi ni brother ganito, ni sister ganyan, alam mo talagang nagawin niya yung best niya. Alam mo kung sino talaga siya. Because sometimes integrity builds trust. Tama ba? Builds trust. Mahirap magtiwala sa isang tao na lang integridad. And your life, or our life itself, will make an impact. And lastly, why it will make an impact, mga kapatid? Because Christ is seen in our life. Kaya pala siya ganun. Kasi Kristiyano siya. Kaya pala siya ganun. Kasi may Kristo siya. Napakasarap, no? Ako yung sa mga nais ko, habang tayo nabubuhay dito, makita. Hindi dahil mabuti tayong tao, hindi dahil ang dami mong ginagawang maayos, pero yung makita na nasa atin ang ating Panginoong Jesus. Makita sa buhay natin na yes, alam ko, follower, may integridad yan sa kanyang pamumuhay. May integridad yan sa kanyang pananalita. May integridad yan sa kanyang doktrina. And he is a very consistent Christian. And mga kapatid, ito po yung nais kong iwan sa inyo. So marami ito. And I'm grateful for the past years I've been here